Ilang araw na rin ang nakakalipas simula nang makarating si Zofan sa Sierra City's Monster Den. Doon ay gumagalaw siya ng palihim upang kumalap ng mga mahahalagang impormasyon. Ang Sierra City's Monster Den ay nahahati sa 5 rehiyon, ang Eastern, Western, Northern, Southern at Central Region. May mga matatagpuang mapapanganib na halimaw na gaya ng mga A-rank monster sa 4 na panglabas na rehiyon, at naninirahan naman sa Central Region ang mga mythical S-rank monsters na sinasabing kayang makipagsabayan sa lakas ng mga war gods. Ang 5 natukoy na rehiyon ay ang mga danger zones ng Sierra City's Monster Den. Ang hangin sa mga lugar na ito ay nakakalason sa mga normal na tao, kaya mga high-level Starfall warriors lang ang mga naninirahan sa lungsod na ito. Sinabi ni Zofan na napakalaki ng araw ng ipinagbago ng lugar simula nang sakupin ito ng mga halimaw. Hindi na nga raw niya malaman kung ano ba ang mga tamang lugar na tinutukoy sa dala niyang mapa. 3 araw na nga raw siya doon pero hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang entrance na hinahanap niya. Tiningnan ulit ni Zofan ang dala niyang mapa upang ihambing sa mga nakita niyang establishmento. Ang mga pulang araw sa mapa ay mga lugar kung saan matatagpuan ang mga A-rank monster na kasing lakas ng isang advanced Starfall warlord. Kahit nga raw dumaan siya sa Western Region ay lubos na mapanganib pa rin daw ito para sa kanya. Kung wala nga raw siyang malinaw na ruta bago siya gumalaw ay baka aksidente siyang mapadaan sa teritoryo ng isang A-rank monster, kapag nangyari nga raw yun ay nangangamba siya na baka hindi na niya magawang makaligtas. May bigla namang natanggap na mensahe ang radio device na dala ni Zofan, sinabi doon na umaangat na raw sa lugar ang monster miasma. May dala nga raw itong panganib kaya pinapayuhan ng lahat na agad na umalis sa lugar na yun. Naisip ni Zofan na halos 3:00 pa nga lang daw pero kumalat na agad doon ang monster miasma, paano pa nga raw niya mahahanap ang lugar na nakalagay sa kanyang mapa? Sa 3 araw na pananatili ni Zofan sa lungsod ng Sierra, napag-alaman niya na may iba pa na kailangan niyang iwasan na kasing panganib din ng mga halimaw. Kasunod ng paglabas ng mga monster den ay ang pagkalat ng mga nakakalasong gas sa iba't ibang lugar. Tinatawag ang mga toxic gas na ito na monster miasma. Sa paglipas ng mga taon ay lumaki na ng lumaki ang nasasakop na lugar ng mga monster miasma, kaya mas lalo na rin ngayong humirap ang pagpasok sa mga monster den ng lugar na ito. May mga nagsasabi na rin na maaaring maging pinakamapanganib na monster den ang buong lungsod ng Sierra hindi lang sa kanilang bansa kundi sa buong Asya. Naisip ni Zofan na hindi na nga raw siya dapat mag-aksaya pa ng oras doon. Narinig nga raw niya na may nakatayo doon na isang misteryosong organisasyon na nanghahunting sa mga malalapit na monster den. Hindi niya nga raw masyadong matandaan kung ano ang tawag sa organisasyong yun, ang naaalala niya lang daw ay mayroon itong star sa kanilang pangalan. Kung makakatagpo nga lang daw siya ng mga tao mula sa organisasyong yun, ay baka magkaroon na siya ng paraan para makapunta sa pinakamalalim na bahagi ng monster den. Napatigil sa pagtakbo si Zofan noong bigla na lang umungol ang kasama niyang si Little Gray. Tinanong niya kung may napapansin ba raw ito o kung nakakaramdam na ba raw ito ng gutom. Bigla namang iniangat ni Little Gray ang isa nitong paanan at nagturo ng direksyon. Agad na tumakbo si Zofan sa direksyon na itinuro ni Little Gray, titingnan nga raw niya kung ano ba ang mayroon doon. Habang tumatakbo ay napapaisip si Zofan kung bakit daw wala siyang nararamdaman na kahit na ano. Sa 3 araw nga raw ng pananatili nila doon ay parang mas lumakas pa ang pakiramdam ni Little Gray. Naalala ni Zofan ang mga araw na naglalakbay pa lang sila papunta sa Sierra City's Monster Den. Bago pa siya may maramdaman sa kanyang paligid ay nararamdaman na agad ito ni Little Gray. Noong sinubukan niyang umatake sa direksyon na itinuro ni Little Gray, ay nakakita siya ng isang nagtatagong wild animal. Noon ay napapaisip siya na mukhang nagtataglay nga raw ito ng kakaibang kakayahan. Naging maayos ang pagpapahinga ni Zofan dahil sa talas ng pakiramdam ni Little Gray. Agad nitong ipinapaalam sa kanya sa sandaling mayroon itong maramdaman. Kaya sa tuwing may ipinapahiwatig o itinuturo si Little Gray ay hindi na nagdadalawang isip si Zofan na sundin ang pakiramdam nito. Dahan-dahan na kumilos si Zofan noong makarating na siya sa eksaktong lugar na itinuro ni Little Gray, at doon ay nakakita siya ng isang grupo na kinukumpronta ang isang batang babae. Sinabihan ng isang lalaki ang kaharap nitong batang babae na mabuti raw at nagpakita na ito, sabihin na nga raw agad nito sa kanila kung saan ito itinago ang nawala nilang bagay kung gusto pa nitong mabuhay.
Sumagot naman ang batang babae na simula umpisa ay sa kanya naman daw talaga ito, bakit niya naman daw ito ibibigay sa kanila? Nagalit ang isang lalaki sa ginawang pagsagot sa kanya ng batang babae, mukhang kailangan na nga raw niyang gumamit ng puwersa para magsalita ito. Hindi na nito naituloy ang pananakit sa batang babae dahil itinulak siya agad ni Zofan papalayo. Sa lakas ng pagkakatulak ni Zofan ay natumba rin ang dalawang lalaki noong subukan ng mga itong saluhin ang kanilang pinaka-boss. Sinabihan ni Zofan ang kaharap niyang grupo na hindi ba raw ang mga ito nahihiya sa pagtatangka ng mga itong pananakit sa isang batang babae. Sabay-sabay na nagsisugod ang magkakagrupong lalaki, sinabi ng pinakabos ng grupo na mukhang nagpapakamatay na raw ang ating bida. Pero agad din nilang kinain ang mga binitawan nilang salita dahil napakadali lang silang tinalo ni Zofan, doon ay napagtanto nila na isa pala itong warlord. Pagkatapos turuan ng leksyon ang magkakagrupong lalaki ay tinanong na ni Zofan ang tinulungan niyang batang babae kung ayos lang ba raw ito. Imbis na pasasalamat ang marinig ni Zofan ay nakarinig pa ito ng reklamo mula sa batang babae, sinabihan niya ang ating bida na mag-ingat daw ito sa pagsasalita dahil sino ba raw ang tinatawag nitong bata. Pinagmasdang mabuti ni Zofan ang batang babae na nasa harap niya, naisip niya na marahil ay hindi nito nagustuhan ang pagtawag niya dito ng kiddo. Binago na ni Zofan ang pagtawag sa batang babae, ngayon ay tinawag na niya ito na little girl. Nainis ulit ang batang babae at nagreklamo kay Zofan, sinabi niya na ayaw niya nga raw na tinatawag siya na bata o little girl dahil isa na nga raw siyang adult. Pagkabangon ng mga magkakagrupong lalaki ay nagtanong ang mga ito kung sino ba raw ang ating bida, at bakit ba raw tumutulong ito sa isang magnanakaw. Nagulat naman si Zofan sa narinig niya sa boss ng magkakagrupong lalaki. Tinanong niya ang batang babae kung may ninakaw nga ba raw ito. Sumagot naman ang batang babae na sino ba raw ang tinutukoy ng mga itong magnanakaw, kinuha niya lang naman daw ang parte na dapat ay bayad talaga sa kanya. Sumagot naman ang pinsan nito at sinabi na noong makarating daw ang kanyang mga tauhan ay mga bangkay na lang ni Mo Hanlong ang inabutan ng mga ito. Naging maingat rin daw ang mga kapamilya ni Mo Hanlong, agad nga raw ng mga itong binura ang mga ebidensya na maaaring magdawit sa kanila. Nalungkot naman si Mu Yinyis sa narinig niyang balita, hindi na nga raw mapaparusahan ang iba pang sangkot sa napakalaking gulo na ginawa ng mga ito. Sinabi ng pinsan ni Mu Yinyi na ang pamilyang araw ni Mo Hanlong ay halos kasing lakas din ng kanilang pamilya, ang paraan nga lang daw para makakuha sila ng ebidensya ay ang lumabas at makialam na ang kanilang mga ancestors. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Mu Yinyi sa kanyang pinsan ay may biglang tumawag sa kanyang telepono. Nagpaalam na si Mu Yinyi at sinabi na may kailangan daw siyang asikasuhin. Uunahin na niya nga raw muna ito at ipapaubaya na niya muna sa kanyang pinsan ang paghahanap ng ebidensya tungkol sa ginawa ni Mo Hanlong at ng iba pang mga sangkot. Sumagot naman ng pinsan nitong babae na ipaubaya na nga raw nito ang lahat sa kanya. Naisip ng babae na nakakalungkot man daw sabihin pero mukhang wala na nga raw matatagpo ang ebidensya si Mu Yinyi. Marahil ay hindi na rin daw magawang maprotektahan ni Mu Yinyi ang sarili nito. Pinagpatuloy ni Mu Yinyi ang pakikipag-usap sa kabilang linya ng telepono, natutuwa siya dahil nahanap na raw ng mga ito si Zofan. Pumunta ng personal ang investigador upang ihatid ang mga impormasyon na kanyang nakalap. Hindi makapaniwala si Mu Yinyi noong malaman nito na nagpunta si Zofan sa Sierra City's Monster Den. Napaisip siya kung ayaw na ba raw talaga nitong mabuhay. Paano pa nga raw nito nagagawang magpunta doon gayong tinatarget din siya ng ibang tao? Iniisip ni Mu Yinyi kung alam ba raw ni Zofan kung gaano kapanganib ang sitwasyon nito ngayon. Mula sa impormasyon na natanggap ni Mu Yinyi, ang dahilan ng pagpunta ni Zofan sa bumagsak na lungsod ng Sierra ay nang dahil sa naghahanap ito ng ebidensya para patunayan na inosente ang kanyang ama. Sinabi ni Mu Yinyi na napakamapanganib nga raw ng binabalak ni Zofan, hindi ba raw ito natatakot mamatay? Noong matapos nga raw ang monster outbreak na naganap sa Jining City ay siya raw dapat ang una nitong hinanap, nagsabi pa naman daw ito dati sa kanya na bibisitahin siya nito. Kahit nagtatampo ay hindi mapigilan ni Mu Yinyi na mag-alala para kay Zofan, iniligtas nga raw siya nito noon kaya hindi niya ito hahayaang mamatay. Matapos malaman ang kalagayan ngayon ni Zofan ay naghanda na si Mu Yinyi para sa kanyang pag-alis. Sumakay siya ng kanyang sasakyan para planuhing mabuti ang gagawin niyang pagpunta sa bumagsak na lungsod ng Sierra. Nakita ng kontrabidang pinsan ang pag-alis nito, talagang nakahanda nga raw si Mu Yinyi na magpunta sa Sierra City Monster Den para lang sa kapakanan ng lalaking nakilala nito.
Ang hindi nga lang daw nito alam ay patay na ang lalaki na balak nitong puntahan, at hindi na rin daw magtatagal at susunod na rin ito sa mamamatay. Inutusan ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan na ipagpatuloy daw ng mga ito ang paghahanap, kailangan nga raw nilang makita na bangkay na nga ang kanilang target. Sa gitna ng paghahanap ng mga ito ay may bigla silang napansin sa kanilang paligid. Mula sa malapit na direksyon ay nakakita sila ng isang nagkukulay pulang aura. Sinabi ng isang lalaki na mukhang sa mga halimaw ngaraw nang gagaling ang malaking aura na ito. Sinabi naman ng pinakapinuno ng grupo na hindi na nga raw sila ligtas sa lugar na yon, itigil na raw nila ang paghahanap sa bangkay ng kanilang target at kailangan na raw nilang umalis doon sa lalong mabilis na panahon. Habang tumatakbo ay sinabi ng pinuno ng grupo na ang mga bombang araw na ginamit nila ay mga special combustion bombs. Ginawa nga raw talaga ito para ipangpatay sa mga Starfall warlords, kaya wala raw pag-asa na magagawang makaligtas doon ng kanilang target. Sa loob ng underground tunnel ay may biglang sumipa sa isang nakaharang na bakal. Pinuri ni Zofan ang batang babae, mabuti raw at may alam itong secret passage, kung hindi nga raw sila nakaalis agad ay baka nasabugan na rin sila gaya ng mga magkakagrupong lalaki. Nagreklamo ulit ang batang babae na wag nga raw siyang tatawagin na bata ni Zofan, iginiit niya ulit na isa na siyang adult at ang pangalan niya raw ay Fu Ren. Binigkas ni Zofan ng mali ang pangalan ni Fu Ren, ginawa niya ito dahil may katunog itong salita. Ikinainis naman ito ni Fu Ren, binanggit niya ng paulit-ulit ang kanyang pangalan para hindi na magkamali ng pagbigkas si Zofan. Biglang nakaramdam ng isang nakakakilabot na aura sina Fu Ren at ang ating bida, napatanong si Zofan kung ano ba raw ang nangyayaring ito. Sinabi naman ni Fu Ren na mukhang may nangyayari nga raw sa lungsod ng Sierra, kailangan na raw nilang bilisan ang pag-alis doon. Binuhat na ni Zofan si Fu Ren para mabilis silang makaalis, habang papaalis sila ay may biglang itinuro si Fu Ren, sinabi niya kay Zofan na magpunta raw ito doon dahil kukuhanin niya lang daw ang kanyang mga gamit. Naisip ni Zofan na mukhang ang bag na kinuha ni Fu Ren ay ang bagay na hinahanap ng magkakagrupong lalaki, sinabihan niya si Fu Ren na totoo nga raw pala na nagnakaw nga ito. Sumagot naman si Fu Ren na hindi niya raw ito ninakaw, kahit nga raw magutom siya ay hindi niya ito gagawin. Binanggit niya ulit na siya nga raw ang ace guide ng Dark Star, kaya kinuha niya lang daw ang nararapat niyang kabayaran. Nangamba si Zofan noong makita nito na lumusot na rin sa mga butas sa pader ang monster miasma na nanggagaling sa itaas ng lungsod. Sinabihan niya si Fu Ren na bilisan na raw nito dahil kailangan na raw nilang umalis. Habang karga-karga ay ipinaliwanag ni Fu Ren kay Zofan na kinuha nga raw siya ng mga magkakagrupong lalaki na maging kanilang guide. Ang mga lugar nga raw na nasa monster chasms ay lubos na mapanganib. Kung wala nga raw ang guide na tulad niya ay mahihirapan ang mga itong makapaglakbay ng ligtas. Pero noong natapos na raw sila sa kanilang misyon ay ayaw na raw siyang bayaran ng mga ito, kaya nga raw kinuha niya lang ang bayad na tingin niya ay sapat na sa ginawa niyang trabaho. Sinabihan naman ni Zofan si Fu Ren na napakarami pa raw nitong paliwanag, hindi pa rin daw nito maipagkakaila na nagnakaw pa rin ito. Nagalit si Fu Ren at sinabi na wala pa nga raw kalahati ng kanyang normal na sahod ang laman ng nakuha niyang bag. Napakamahal nga raw kumuha ng ace guide na tulad niya, kaya wag nga raw siyang tingnan ni Zofan na parang nagdududa ito. Kapag nakarating nga raw ito sa Dark Star ay malalaman agad nito na hindi siya nagsisinungaling. Sinabihan ni Zofan si Fu Ren na magpunta na nga raw sila sa Dark Star para malaman niya kung totoo ba raw ang sinasabi nito. Naisip ni Zofan na eksakto nga raw ang pagkakataong ito dahil plano niya raw talagang magpunta sa Dark Star, mabuti na nga lang daw at bata pa si Fu Ren kaya madali pa niya itong nauuto. Sinunod ni Zofan ang direksyon na itinuturo ni Fu Ren hanggang sa makarating na siya sa nakatayong sikretong organisasyon sa loob ng Sierra City's Monster Den. Hindi na nagduda pa si Zofan sa lugar na kanilang napuntahan dahil nakita niya mismo sa itaas ang pangalan ng organisasyon. Naisip ni Zofan na dito raw pala nakatayo ang Dark Star, mukhang gumagamit rin daw ang mga ito ng espesyal na materyales, napapaisip siya kung makakaya ba raw ng lugar na ito na harangan ang monster miasma. Habang papasok sa loob ay naisip ni Zofan na mukhang isang simpleng organisasyon lang daw pala ang Dark Star. Agad na niyakap ni Fu Ren ang isang babae, tinatawag niya ang babaeng ito na Miss Ying. Sinabi ni Fu Ren na hindi raw ito maniniwala kung gaano kapanganib ang napagdaanan niyang sitwasyon.
Tinawag nga raw siyang magnanakaw at halos muntikan na rin daw siyang hindi nakabalik doon. Pinapatahan ni Miss Ying ang umiiyak na si Fu Ren, sinabi niya na tumigil na raw ito sa pag-iyak, tutulungan niya raw ito na balikan ang mga taong nang api sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Zhou Fan na ang babae na tinatawag na Miss Ying ay ang pinaka-leader ng Dark Star. Nagpasalamat si Miss Ying sa ginawang pagtulong ni Zhou Fan kay Fu Ren, binanggit naman ni Fu Ren na nagmula pa nga raw si Zhou Fan sa may dakong timog. Nagulat si Zhou Fan noong banggitin ni Fu Ren ang direksyon kung saan siya nanggaling. Tinanong niya kung paano raw ng mga ito nalaman na nanggaling siya sa Jining City, napatanong siya kung kilala ba raw siya ng mga ito. Sumagot naman si Miss Ying na hindi raw kailangang magulat ni Zhou Fan dahil ang kanilang araw Dark Star ay ang largest Starfall Warrior organization na nakatayo sa Sierra City's Monster Den. Binanggit din ni Miss Ying na 3 araw ng araw na nananatili si Zhou Fan sa kanilang teritoryo. Kapag hindi nga raw ito nalaman ng kanilang Dark Star ay hindi na raw siya karapat-dapat pa para maging pinuno. Sinabi rin ni Miss Ying na may kaunting nalalaman rin daw siya kung bakit nagpunta si Zhou Fan sa lungsod ng Sierra. Nagulat si Zhou Fan sa huling sinabi ni Miss Ying, tinanong niya kung magkano ba raw ang kailangan niyang ibayad para tulungan siya ng mga ito. Sumagot naman si Miss Ying na kung napaaga nga raw ng pagpunta doon si Zhou Fan, ay kakailanganin daw nitong maghanda ng malaking halaga ng pera. Idagdag pa nga raw ang security at iba pang mga bayarin, baka raw singilin nila ito ng hindi bababa sa 10 milyon. Pero sa sitwasyon nga raw ngayon ay hindi na nito kailangang magbayad pa ng kahit na magkano. Nagulat si Zhou Fan noong sabihin ni Miss Ying na hindi na raw niya kailangang magbayad. Nagtanong si Miss Ying kung alam ba raw ni Zhou Fan kung saan nagmumula ang monster miasma. Umamin naman si Zhou Fan at sinabi na hindi niya raw ito alam. Pinaliwanag ni Miss Ying na nagmumula nga raw ito sa kanluran ng Sierra City's Monster Den, ang pinakapinagmumulan daw nito ay ang malaking butas na nakalagay sa gitna ng Western Region. Tinatawag nga raw nilang mga taga Dark Star ang lugar na yun sa tawag na The West Abyss Monster Chasm.